Yan guys, isasalin na po natin dito. Sa wakas, grabing busog po. At grabe, ang tiyan ko. Busog na busog po talaga. Grabe. Isasalin na natin dito para may pang-ulam-ulam po tayo. Yan ang magiging matipid. Biro nyo guys, free na nga yung manok. At sinyaga talaga to ni Sir Robert. Tinulungan niya po ako na maghimay-himay doon sa backbones. Ito na lahat yung ating naluto. So, ito pwede natin itong ilagay dito sa pinakuloan kong bottle ng honey. Pero hindi pa kasi ako nakakabili ng bottle, guys. So, kailangan ilagay natin dito. Pwede sana yung plastic. Kaya lang, guys, hindi ko kasi gusto yung plastic na lagayan. Kasi cause of cancer kasi yun, guys. Hindi ko mas para sa side ko lang po, ha. So, ayan. Ilagay po natin dito. Dati, nagbebenta po ako ng ganito, guys. Pero hindi siya ganito kasi medyo malabsak eh. Kasi hindi siya lunod sa mantika. Dahil kailangan lunod to sa mantika at saka parang crunchy. Yan, guys. Pero okay lang yan kasi pangkain naman, hindi siya pangtinda. Pero before, nagtitinda ako yung ganito siya kalaki. Nasa 50 real. Ayan. Kasi, pero siksik naman po yun, guys. At napakasarap nun. Dahil lagyan ko siya ng olive oil, may mga olive oil, at saka may mga, ano ba tawag doon? Dahon ng laurel, pamintang buo, may carrots, nandiyan sa ibabaw po niya, talagang super siksik pa siya. Ayun, ang sarap kumain. Yung backbone. Harap. Ayan, thank you so much sa nagbigay po nito. Thank you so much. Ayan, one of my good friend. Ayan, ito na ang ating chicken pastel, guys. Ayan. Dapat hindi nilalagyan ito ng onion. Talaga, alam niyo, parang pulito lang siya na manok. Ayan. Ayan siya. So, lahat po na po natin ito. Sa susunod po is magtitinda po na tayo nito very very soon. So, pwede na po ito sisik na. So, pwede na siyang guys ilagay sa kahit hindi na ilagay sa fridge, okay lang guys. Pwede dyan. Pero para sa akin, huwag niyo ilalagay sa freezer po. Huwag. Kasi masisira po siya. Ayan. Iubos na po natin. Sa susunod, gagawa ko ng mga kimchi. Ayan, mga pang-diet, mga pang-ulam. Kasi talagang napakadaming magluto ni Sir Blan. Daming leftover. Ang hiinayang po kung magluluto sila sa kitchen. Ayan. So, ito lang ang aking sikreto. This is my secret before ng aking mommy. Ayan. So, tignan po natin ulit. Dahil wala po kaming fridge, nagluluto po siya ng adobo. Yung adobo, pinipreserve po niya. Mga atsara, mga binabad na buro. Ayan, gagawa po ako ng buro. Abangan niyo yan. So, kasi namimiss ko na yung buro ng lola ko. The ancestral buro. O, diba? Pang ano yung guys, pang ulam, gusto ko magburo ng isda. Papatikin ko kay Sir Robert. Pero ang gagamitin po natin is sticky rice. Gusto ko or Japanese rice na buro. Ayan guys. Harap. So, itikip na po natin to. Ayan. So, mayroon na po tayong parang alam niyo yung crabs. This is the chicken pasta. Pwede sa fridge, pwede doon. At ito, pwede naman po natin itong iulam-ulam, pakunti-kunti, talagang inanghangan ko kasi the purpose is, dinamihan ko siya ng anghang at garlic para hindi po siya mapanis. Hindi po siya umasin. Mas masarap to guys kung nakita nyo, hindi ako naglagay ng suka. Mas masarap po siguro kung may lemon. Actually, ang secret po ng chicken pastel at saka itong asado na to, itong sauté heart of chicken heart is
must be they have a lemon or vinegar. Yung ginagamit ko sa ganito before, yung Thailand na vinegar po. Ayan. So, mayroon na po tayo dito. Ayan. Ayan siya. So, ilagay na po natin dito sa fridge or doon. Tuwing kakain po tayo, kuha lang tayo ng konti. Or kahit na dyan na lang. Huwag po natin ilagay sa freezer, guys, ha. Dito lang po sa ating mababa lang. Parang luhit lang. Pero para sa akin dito yan, para hindi siya masira sa labas. Kasi pag sa fridge, lalong magkakaroon ng, what do you call this, lamig. Tapos kung hindi mo kakainin, ilalagay mo na naman dito. Yun ang cause po ng madaling mapanis po ang ating pagkain. So, kailangan, pag sinabi mo preservative, dyan lang yan, hindi siya pwedeng ilagay sa fridge. Okay, guys? So, low temperature lang, yung ganito lang siya. Kasi may timplado naman po yan. Do you remember before, guys, na mga maunang panahon, walang fridge, nilalagay lang nila sa ilalim ng lupa or hinahang lang nila yung mga karne. Maghukay sila sa lupa, tatakpan nila ng dahon ng what do you call this, saging, at tatakpan lang nila doon yung niluto nila na nasa banga na ano, yung mga pagkain, mga preservatives. So, kukunin na lang po nila yon pag once na kakain na, kukuha na ng pang-ulam. So, ayan guys, thank you for watching guys. Sana may natutunan, may contribute po ko sa inyo ng konting tips ng mga mommies, mga solo parents na mga nagtitipid. Kailangan po natin dumiskarte ng abot nating makakaya na hindi tayo nagtatapon ng pagkain at hindi tayo pwede mapanisan. Okay guys, so do you imagine yung chicken na yon, backbones, yun yung pinapakain sa, pero pwede pang kainin kasi fresh chicken yon. Okay, so comments lang po kayo down below. I love you all guys. Thank you for watching. Bye!